Sa ride-along na aming isasagawa, layunin ng bitag na ipakita ang kaibhan na ginagawa ng mga Phil-American Police sa Amerika sa mga pulis natin sa Pilipinas. Alright, everybody all set? Agad tinumbok ni Officer De Los Santos ang mga lugar na kanilang binabantayan. Ang silangang bahagi o eastern part ng South San Francisco na kung saan ang mga nakatira ay lahing Meksikano na kalimitan ang kanilang responde ay mga away at panalalakay. Primarily where we get more of our fights and assaults is primarily on the east side of town, and the east side is primarily Hispanic. Ang bawat police patrol mobile sa Amerika ay may kanilang mga computers sa loob mismo ng kanilang sasakyan na kung saan nagmumula ang tawag sa 911. Nang tumunog ang kanyang computer, unyat na ito na may isang responding kinakailangan tugunan. Alright, so we just got dispatched to an accident. Isang insidente na kung saan magkabilang panig ay hindi magkaintindihan dahil magkaiba ang kanilang lengguwahe. Simpleng sagian ng kanilang sasakyan sa loob ng isang pribadong compound. Sa loob lamang na mahigit 2 minuto, narating namin ang lugar na kung saan nandoon ang mga subject. 31436 Ang Meksikanong ito na siyang nagrereklamo, nasagi raw ang bumper ng kanyang kotse. Nothing happened with this guy's car, man. Look, my bumper is got a scratch. Right. So, I don't see the point, like. And another thing besides that, you're not supposed to be in the middle of the street. You know, look. Okay, well, this isn't really a street. It's a parking lot. So we can't really enforce anything. We're not assigning fault to anybody. We only assign fault or guilt if somebody's hurt or something like that. If it's just a minor fender bender like this, just let your insurance company know. It'll be up to them to kind of hash it out and see who's at fault and whether or not they're going to end up paying damages. Okay? Ang inarereklamo, ang Vietnamese na ito, hindi marunong magsalita ng Ingles, kung kaya't ipinakausap kay Officer De Los Santos ang kanyang anak sa telepono. Ito yung simpleng nasagian lang ng isang Meksikano reklamo. Nagkakaroon sila ng problema doon sa salita, hindi makapagsalita ng English yung sa pick-up. Ay magbigay ng mga additional information na kinukuha na kung saan nakausap ngayon ng film caps natin. Ito yung mga simpleng traffic fender bender lang kung tawagin. So nag-aantay yung matanda, kanyang anak na darating daw para makipag-usap dito sa isang nagre-reklamo dahil nasagian daw ata. Sinasabi naman itong si officer, insurance naman magbabayad. So hindi naman ito yung moving traffic, nagkasagian lang. So titingnan natin kung ano mangyayari. Simple mga bagay na kung titingnan mo sa Pilipinas, hindi pinakikialaman ng mga pulis dahil MMDA, pero dito kasama to. Ito ay pumapasok dito kapag sila'y tinawag para mag-responde. Ang laking kaibahan ng mga Phil-American cops or yung mga police states, papakita yung kaibahan. Ano mga information dito na makukuha nila, dito yung pagbabasehan para sa claims nila sa insurance. What I'm doing now is just kind of collecting his information, his insurance information. I also have to do the same with him as well. Due to a language barrier, his daughter's on his way now to kind of help interpret some of the questions I need to ask him. It's a fairly simple call. This is a private property, kaya neutral siya. Ang ginagawa niya, pinafacilitate niya lang makuha yung mga impormasyon, yung mga insurance information, itong mga kasabihan. At para maibigay sa bawat isa na sa gayon, pagdating doon sa sinasabing claim sa insurance, sila na bahala ron. So, dumating na itong mga kaanak, anak nitong nagdadrive pick-up truck na Vietnamese. Dahil mahirap ngayon kanilang communication, hindi na nakakapag-English yung ama nito. Kaya dumating yung anak, pinapaliwanagan na lang ni Officer De Los Santos. Pagkatapos respondehan ng isang problema, gumagawa ng report ang mga patrol officer kung ano ang aksyon ng kanilang ginawa base sa reklamo.